Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman po sa another episode ng ating vlog, na kung saan ang topic po natin for today ay tungkol sa katanungan kung ano daw ba yung gamot sa prolapse. Yan. So ito ay katanungan ng isa sa mga subscriber natin. Ngayon, bago natin sagutin yung kanyang katanungan, ay nais ko munang bigyang linaw o kahulugan kung ano yung ibig sabihin ng prolapse. Ayan, lalong-lalo na po dun sa mga baguhan pa lang sa ating channel. Ayan, so masasabi ko na yung prolapse po ay isang uri ng pangyayari sa pisikal na anyo ng ating manok. Ano ito, na kung saan ang kanyang puwet o ay napupunit, and then lumalabas po yung kanyang internal organs. Ayan. Ito po ay nangyayari lalo na kapag yung itlog nila ay masyadong malaki. Ayan. So ang tawag po ang tawag po doon ay prolapse. Ayan. So kapag may mga manok kayo na dumudugo yung puwet, di ba? Dumudugo and then lumabas yung kanyang mga internal organs. Ayan. So ang ano po niyan ay prolapse. Ayan. So paano nga ba nagkakaroon? Bakit nga ba nagkaka-prolapse ang isang manok? Ayan. So masasabi ko na nagkaka-prolapse ang isang manok kapag masyadong malaki yung kanyang itlog. Hindi kaya ng kanyang anong tawag dito, ng kanyang puwerta para ilabas yung itlog, kaya sumasama po lahat, lumalabas po pati yung kanyang mga internal organ. And then isa ring dahilan nito kapag nangyayari po yun kapag masyadong maaga natin na pinailawan yung mga RTL natin. Ayan. So sa sobrang maaga po silang magde-develop. Maaga po silang magmamature. So mangingitlog po sila ng maaga. So para silang napipilit, So kumbaga po sa mga mangga, sa saging, 'di ba may nilalagay tayo para mabilis mahinog, kinakalburo natin. So yung paglalagay ng ilaw, masasabi ko rin na isa ring rin yan, paraan para mag-mature kaagad yung manok natin at mangitlog kapag nag-mature. Yan. So hindi po advisable yan. Kaya nga po ang sinasabi ko palagi, hindi baling late mangitlog, kasi po matagal rin naman yan na mapapakinabangan kaysa yung i-inducein natin, diba, gusto natin mangitlog siya kaagad, pero sa katagalan pag i-induce natin, mabilis siyang mangitlog, tapos tayo rin ang kawawa kasi nga mamamatay na sila. Ayan. So ano ba yung dahilan? Ano yung paraan para maiwasan natin? Actually, wala pong gamot ang prolapse. Wala po siyang gamot. Ang pwede lang pong gawin dyan para maiwasan natin, wag po tayong magpapailaw ng maaga. Nang sa ganon, hindi po sila magka-prolapse. Subalit sakali lang na nagkamali tayo, napaaga yung paglalagay natin ng ilaw sa mga manok natin, so nagkaka-prolapse sila. So syempre nakakatakot. Parang yung dati sa farm ko, 8 manok ang namamatay daily dahil sa prolapse. Dahil minadali kong paitlogin yung mga manok ko, kaya ko siya pinailawan. Bakit ko minadali? Kasi nung time na yon gusto ko nang makabawi kaagad. Kasi ang dami na nilang kinain na feeds. So minadali ko.
Kaya lang laking sisi ko kasi nga mabilis yang nangitlog. Kaya lang nagkaka-prolapse naman ako. 8 manok araw-araw ang namamatay. Yan, so laking sisi ko. Ngayon, sakaling ganun na nga yung nangyari, nagkamali tayo, minadali natin. So ano pa yung mga possible na pwedeng gawin? So ang pwede nating gawin, magpatay tayo ng ilaw. Huwag nating pailawan yung mga manok natin. Magpatay tayo totally. Ibig sabihin po, kapag dumilim na yung paligid, lumubog na yung araw, wag na po nating isisindi yung mga ilaw ng manukan natin. Nang sa ganon, magbawas po sila ng pagkain at medyo lumiit ng bahagya yung kanilang itlog. Ayan. So, para kahit paano makontrol natin. Ayan. Tapos kapag medyo okay na, wala na pong mortality, or mas maganda po, wala na, hindi yung kukunti na. And then, doon na lang po ulit tayo, unti-unting magpailaw. Yan. So, wala naman pong problema yan kasi hindi naman po hinto sa pangingitlog yan. Dilit lang ng bahagya yung kanilang itlog kapag nagpatay tayo ng ilaw. Pero mangingitlog pa rin po sila. Yan. Ako po ay nagmamaneho. Pasensya na kaya ganito po ako. Ako po ay umaatras. Yan. Papunta po ako dito sa ginagawang kalsada dito sa aming barangay. Binabantayan ko po. Yan, para sinusupervise ko po para yung mga constituents namin ay makapag-abang ng mga tubo para sa kanilang mga drainage. Ayan. Ayan. So ganun po 'yon. Ganun po yung gawin nyo sakaling andyan na yung prolapse. Magpatay po kayo ng ilaw. Ayan. So makikita nyo po na mami-minimize yung kaso ng mga prolapse dyan sa manukan ninyo. Ayan. So maraming salamat. At bago ko wakasan yung video, shout out po ulit kay Sir Ryan Macaslam ng San Jose, Nueva Ecija. Ayan. Nang sa kaalis lang din niya. Sila po ay nagmotor lang. Ayan, minotor po nila from San Jose to dito sa amin sa Dagupan City. Ayan, so maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat at God bless. Thank you.